Magandang hapon po sa ating lahat and welcome once again to the Ministry of the Word and of Prayer. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kapatid nating kapiling na po natin sa gawain ngayong hapon. At nais ko lamang pong bumati ang ilan po sa mga kapatid nating kasama natin, si Rain Jefferson. Thank you, Rain. At ganoon din kay na Brother Luis Dominguez, Brother JV, Preacher Manny Nicolas, magandang hapon po sa inyo. Ang akin pong anak, ang aming pong kapatid na nasa Australia, Sister Ann Emilia, good afternoon. Magandang hapon din kay na Brother Rex Pascual. Good afternoon sa buong family. I hope that ang Ate Marisa po ay nakarating na po ng maayos at ligtas. Magandang hapon din kay na Ma'am Lina, isa po sa atin pong napakasipag pong staff ng Blessed Hope Christian Academy. Magandang hapon po kay Jason Di Macali. Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Thank you so much. Magandang hapon din po at again also belated happy anniversary kina Mama Linda at Papa Ben Mabiog. Magandang hapon po sa inyo. Ganon din po kina Sister Karen Enriquez, Sister Gladys Gumanda, Preacher Renato. Magandang hapon kay Ate Presi Culiera Crame. Magandang hapon po sa iyo, ate. Ganon din po kina Brother Mark Orhino. Magandang hapon din sa iyo kay Ma'am Colleen Vargas mula po sa Japan. Thank you so much, Ma'am Colleen, and thank you very much na palagi po kayong nakakasama sa gawain po natin. At salamat po. May the Lord bless your heart. Magandang hapon din kay Jack Villar. Wow, Jack, thank you so much. Magandang hapon sa iyo, kapatid. At ganoon din kina Ma'am Jan Millones, kay Brother Rudy Millones, thank you so much. Kay Sister Marilyn Hopkins, magandang hapon. At ganoon din sa aking kapatid sa lugar po ng Singapore, kay Sister Sharon Gesmundo, magandang hapon. At kay Brother Gilbert as well, thank you so much. Salamat po sa lahat ng mga kasama na po natin. At ngayong hapon po na ito, nais ko na pong unahin nating batiin ang ating pong minamahal na Preacher Jabez Ebenezer Orara, ang panganay na anak po ng ating beloved Bishop Manny Orara. Preacher Jabez, happy birthday. At ang prayer natin po, ang heart's desire ng Panginoon, ang heart's desire mo sa Panginoon ay igawad ng Diyos sa iyong buhay, Preacher. At patuloy kang magpagamit sa Panginoon, patuloy kang pagpalain ng Diyos. And we are so thankful and appreciating your life. At maraming salamat, Preacher. Salamat sa iyong buhay. Maraming salamat na rin po sa ating mga kasama na ngayong hapon. At patuloy po nating ipapanalangin po ang marami, maging ang ating pong bishop. Ipag-pray natin ang kanyang kalakasan at kalusugan. We also would like to have this opportunity to pray for Dr. Ferdy Marasigan. Kay Dr. Ferds Marasigan, kay DFM, ay ipag-pray po natin ang kanya pong mabilis na paggaling. Okay? At magandang hapon sa aking classmate, Claire Tapukar. How are you? I'm praying for you. We will pray for you constantly. Palakas ka sa Panginoon. At alam ko may biyaya ang Diyos. Angela Bugarin, Sister Angela, thank you so much and good afternoon sa mga brethren po natin sa lugar ng Sumulong at sa iba't ibang mga dako, mga kapatid, na nakakapiling po natin ng iba't ibang mga kapatiran. Tunay that it has really been a blessing at it's an honor to be used by the Lord. It's an honor and a privilege to continue on spreading the word. Sa mga oras na ito rin po, ganun din po ang hardin ng panalangin. Patuloy po tayong makikinig. So you have a lot of choices, mga kapatid, talagang makinig sa Word of God, pagpalain ng Panginoon, lumago tayo sa Diyos, sama-sama tayong mananalangin. So we thank the Lord for that wonderful privilege. Okay, very good, Claire. At ganoon din kay Christina na classmate natin, ay prayers natin ay patuloy niyang pagaling at recovery mula sa kanyang naging operation. Okay? So thank you so much. At what an opportunity for me na makasama ko itong mga classmates ko at mga kaibigan. At tunay na alam ko that for such a time as this, meron pong layunin ang Panginoon sa lahat ng bagay. There is also a reason and a purpose bakit po tayo naririto. At sa inyo pong naririyan po sa inyong mga lugar na kinaroroonan, may layunin ang Diyos. Amen?
So what a wonderful opportunity it is. Maraming salamat din po and good afternoon maging sa atin pong Bishop Fernando Di Vega. Thank you po, Bishop, at patuloy namin kayong ipagpe-pray. At mamaya po, pagkatapos po ng of word and of prayer, tayo po ay sama-sama pong makikinig sa atin pong feasting on the divine verses. Ano po? And good afternoon din kay PNG. Maraming salamat. At sa bawat isa, ano po, ay binabati po natin ng lahat. Sa akin pong kuya na nasa Canada, nanonood po si Kuya Johnny Krame. Thank you so much. Kina Ate Gina mula po sa Canada. Thank you so much po. At it's an honor na makasama po kayong muli ngayong hapon. Sa atin pong kapatid na malapit na po na sila ay humarap sa Panginoon, kay Brother Jello at kay Sister Ara na rin. Magandang hapon sa inyo. And God bless you po. Magandang hapon din kay Ate Dory Santos, maging kay Sam Digan. Thank you so much, anak. Alam kong may gawain din dyan sa inyo. At alam kong patuloy na pinagpapala ng Panginoon at marami ang kinakailangan talaga nating maabot ng salita ng Panginoon. Even though magsabay-sabay pa mga kapatid, there would still be a lot of people who may not be able to hear the gospel. Ganun pa rin ang kulang. Kaya nga ang prayer ng Panginoon, hindi po babagamat di po ito yung devotion natin. Pray therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest, because the fields are already white. The fields are already ready and ripe for harvest. Magandang hapon din kina Preacher June Shapno, kina Jillian, Ma'am Kay, Ma'am Christine. Magandang hapon po sa inyo. Nice ko rin pong batiin si Ma'am Mergita de los Reyes. Magandang hapon po, Ma'am. Salamat po sa inyong pagsama sa atin sa gawain na ito po ng salita ng Diyos at maging ng prayer po. Magandang hapon din sa ating minamahal na Preacher Nelson Trinidad. Ngayong hapon po na ito, I have an honor mga kapatid to really pray. In fact, for all of the families, I hope that I could mention every family of the church today, and that has been our heart's desire na ipanalangin po ang bawat isa po mga kapatid. So thank God. Salamat kay Ma'am Esther ng atin pong treasurer at ang atin din pong lumalabas po na isa po sa mga tumutulong po kaagapay sa gawain para po sa atin pong gawain ngayong hapon. Good afternoon po, Bishop. Okay lang po. At patuloy po tayo ay magpasalamat po sa lahat ng bagay. Thank you so much po. At maging sa akin pong mga kapatid, of course, Singapore, sa Kuwait, mga loved ones po namin na nasa Amerika, brethren who are in the US of A, in Canada, those who are in Europe also, maraming salamat. At alam ko po na marami po ang pwedeng gawin ng Panginoon sa ating lahat. So without any further ado mga kapatid, ngayong hapon, samahan niyo po ako as we open in a word of prayer. Shall we pray then? Father, we thank you for this wonderful afternoon. Salamat po Lord sa buhay at kalakasan. Thank you po na kami ay magkasama-sama, magkatipon-tipon. Tunay Panginoon na kailangan ka namin. We need your presence, we need your power, we need your peace. We need Lord your provision, we need your promises, we need your precepts. Panginoon, kailangan po namin ikaw, dakilang Diyos. Sa buhay po namin, sa araw-araw, sa bawat sandali Panginoon, maging sa aming pong pagharap, anuman ito, tagumpay man, o minsan dakilang Diyos, nasa lugar, Panginoon, na mahirap o panahon na mahirap na pinagdadaanan, ikaw pa rin ang Diyos na kailangan po namin. Panginoon, salamat po sa hapon po na ito. Samahan mo kami as we study your word. At ganun din, Panginoon, nawa po ang aming mga puso ay aming pong mapagkaisa, Panginoon. Kami po ay lalapit po at dadako po sa trono ng iyong biyaya upang kami po, dakilang Diyos, ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid naming patuloy mong pinagpapala for another year. Yung mga nagse-celebrate po ng kanilang anniversary. Salamat po, dakilang Diyos. We thank you, Lord, sa mga bagong panganak, Panginoon. Nagre-rejoice po kami sa mga bagong parents. Salamat po, Lord, sa bagong blessing ng buhay. Panginoon, maraming salamat. We also thank you, Lord, sa patuloy pong pagtugon mo sa mga panalangin. Panginoon, sa oras po na ito, pangunahan mo po, Lord, ang iyong lingkod. Dalangin ko pong patuloy na ikaw po ang siyang mailahad, ikaw po ang siyang maitanghal. Panginoon, dalangin ko po ang salita mo ang siyang magdiwanag sa aming daraanan. Panginoon,
patuloy ko pong sinasangguni, Panginoon, sa iyo. I submit to you, Lord, myself. Patawarin mo ako, dakilang Diyos. Linisin mo ako, Panginoon, today. So that when I minister, dear God, as I preach, Lord, nawa, Panginoon Diyos, ikaw po ang kumilos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Take full control over my life. And I pray, dear God, that you will touch every heart, heal every soul. I pray, O God, that you will give strength to those who have no strength. Panginoon, patuloy mo rin pong bigyan ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. And how I pray, dear God, kami pong lahat sama-samang magpupuri, magpapasalamat po sa iyo. All this, Lord, we pray, we thank you for everyone that is with us, Lord, sa oras na ito, in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama na po natin ngayong hapon. Ano po? Let me also make mention sina Pastor Ariel Castillo, Preacher June, ganun din po ang Ma'am Maria Luisa Inocentes. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Dory Santos mula po sa Batangas, at maging Ma'am Hubing, maraming salamat, at maging si Ma'am Erlene. Ngayong hapon po na ito, mga kapatid, I just would like to continue on where we got off yesterday. Kahapon po ay atin pong tinalakay, what do we have, or ano ang napagtatanto natin pagkatapos natin pong isuko ang mga bagay sa Panginoon o dalhin ang ating mga kabagabagan sa Panginoon. At napag-aralan po natin ito sa Philippians chapter number 4. Doon po sa verse number 6 and verse number 7. Ano po? Na ang sabi nga po doon sa verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Kaya po ang mga mananampalataya at ang mga anak ng Diyos ay palagi pong nananalangin sa Panginoon sapagkat yan po ay itinuturo po na malinaw ng banal na kasulatan. And if you are a new believer, perhaps ikaw ay bagong Kristiyano, pwede nating isipin, Pastor, ako hindi pa po ako ganoon marunong mag-pray. Kapatid, huwag mong madaliin because ang pagkatuto po sa panalangin is also a way of life and it is part of growing up as a believer. Ako man din po, when I started out to know Jesus Christ, not right away po ako ay nakapag-pray, nahihiya din po ako, nagiging parang very conscious din po ako na manalangin, lalo na po ng malakas. Pero mga kapatid, as we go on, as habang tayo po'y nagpapatuloy, nandoon pong natututo po tayong manalangin sa Panginoon at lumapit po sa Diyos. Ganon din mga kapatid, kahapon pinag-aralan natin ang sabi ng Panginoon, let your request be made known unto God. Yung atin pong mga kahilingan, yung nais po natin na ilapit sa Panginoon, idulog sa Panginoon, perhaps we cannot open to anybody, pero napakasarap, meron tayong Diyos na handang makinig po sa atin. At ang sabi po ng verse number 7, ito po yung ating tinalakay, ano po ang matatamo ng isang Kristiyano na talagang nakasettle siya sa Diyos? Mga kapatid, verse number 7 says, and the peace of God which passeth all understanding. So yun po ang ating nais na matamo. Ngayong hapon po na ito, sundan po natin yung ilan pang mga talata. Because napakaganda din po ng mga sinabi po in verse number 8 and in verse number 9. Doon din po sa Philippians. Pansinin niyo po ang sabi po at sa sulat ni Paul sa mga taga-Philippi in verse number 8. Ang sabi niya po dito, finally, my brethren, or finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, sabi niya po dito, and if there be any praise, think on these things. Ano po? Napakaganda po ng kanyang sinasabi. Alam nyo mga kapatid, kung ano yung mga inilalagay natin sa ating mga kaisipan, kung papaano natin pinifeed yung sarili natin, ganun po tayong nag-iisip. Kaya napakaganda po ng talatang ito mga kapatid as a reminder, as a rebuke, as a reinforcement sa atin pong mga buhay bilang mananampalataya sapagkat napakaganda po ng mga sinabi ni Apostol Pablo. Kung tayo po ay nadidiktahan ng mga bagay na pumapasok sa ating mga puso, mga kaisipan natin mga kapatid, nagiging ganun po tayo, then we might as well be very, very aware, be very careful, be very, very watchful, at tayo po ay huwag maging careless. Ano po?
Huwag po tayong maging padalos-dalos sa kung ano yung finifeed po sa atin. Pansinin niyo mga kapatid, mga minamahal. Ay bigyan ko lang po ng isang practical na example. Halimbawa lang, may tao po na ang palagi pong sinasabi sa atin, palaging negatibo. Pasok po ba yun doon sa talata? Na ang sabi po ni Apostol Pablo, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Yan po ang atin pong isaalang-alang. Yan po ang dapat natin pong ikangay tinatanggap. Kung bakit napakarumi ng isip ng isang tao, wala siyang dapat sisihin kasi yun ang ipinapasok niya sa kanyang kaisipan. Ano ho? Tingnan niyo po, kapag sinunod natin ang Word of God, hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi din po doon sa Psalm 119, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed unto the word of God. Ang sabi ng Bible, hindi po ba mga kapatid, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Mga kapatid, napakahalaga. Wala tayong dapat sisihin kung hindi tama ang lumalabas sa bibig natin, hindi nagiging tama ang puso natin, mga kapatid, sapagkat titiyakin ko po sa inyo, most of the time, nilaso natin ang ating pong mga puso at ang ating pong mga kaisipan. Medyo rebuking po talaga ito pong mga talatang ito, pero gusto ko rin naman sabihin sa inyo, kung tatanggapin natin ng buong puso at uunawain natin ito at hihilingin natin sa Panginoon na, Lord, palitan mo po yung mga nilalaman ng puso ko nitong mga talatang ito o ng mga salitang itong sinabi ni Apostol Pablo. Biruin niyo ang sabi niya po dito, anumang mga bagay ang katotohanan, anumang bagay ang mga honest or yung tinatawag po nating honorable, kapuri-puri, katangi-tangi, mga kapatid, anumang bagay yung mga just, alright? Mga nararapat, mga kapatid, at nakikita rin po natin dito, anumang bagay ang mga pure, dalisay, mga minamahal, at sasabi din po dito, anong mga bagay ang kabigha-bighani, katanggap-tanggap, lovely. Di po ba? Ang sabi pa dito, kung meron mang mga bagay na mabuting balita o mabuting ulat, yun ang atin daw pong iisipin. And if there be any virtue, kung meron mang magandang katangian, kung meron mang magandang karakter, mga kapatid, yun daw ang atin pong ikangay nanasain. And if there be any praise, ito bang bagay na ito ay praiseworthy? Ito bang bagay na ito ay talagang kapuri-puri pagdating natin sa Panginoon o pagharap natin sa Panginoon? Alam ninyo mga kapatid, hindi po natin maipipilit ang nailalagay sa isip ng ibang tao, pero yung ipinapasok sa isip mo, sa puso mo, pwede mong piliin, pwede mo talagang ipanalangin. Lalong-lalo na po na kapag tayo po ay ginagabayan ng salita ng Panginoon. Hindi porket true lamang okay na. Pastor, lahat naman ng sinabi ko, katotohanan. Hindi lahat porket true lamang ay ganun lamang. Maraming mga aspeto, maraming mga bagay na kinakailangan nating tignan. Ang sabi nga ng Bible, let us walk circumspectly, not as fools, but as wise. Redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, yung circumspect is para bagang kapag lumakad ka nang nakikita mo ang lahat ng anggulo, nakikita mo ang lahat ng mga bagay, para makita mo ang isang bagay, ma-appreciate mo ang isang bagay o ang isang tao, mga kapatid, ang isang pangyayari sa kabuuan nito, hindi sa isang aspeto lamang nitong buhay na ito. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sabi po ni Pablo dito po sa kanyang sulat, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Paano kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay matatawag nating palagi na lamang nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas po ng mga bagay na matatawag po nating ayawin ng isang tao. Ang ibig bang sabihin nun, hindi na siya makakabigay o hindi na siya magiging malugod sa Panginoon, hindi na siya magagalak sa Panginoon? Hindi po. Magagalak pa rin sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang kanyang iniisip ay ang mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, finally, sa katapus-tapusan, mga minamahal, mga kapatid, anumang bagay yung katotohanan, true, honest, pure, just, lovely, yung good report, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, and if there be any virtue, kung meron mang mga mabubuting katangian, mga kapatid, mga minamahal. Alam po ninyo, ang mga taong masarap pong ipagmalaki, hindi naman po yung mga taong meron pong ikangay tinatangkilik .
kundi kung sino po ang mga taong ito, ano po ang karakter that they are made of, ano po ang klase ng attitude na meron po sila. Napakaganda po ng sinasabi po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, and it's not easy. Lalong-lalo na, mga kapatid, kapag ka lagi ang tingin na natin, mga minamahal, ay meron pa naman pong mga tao na, ewan ko po ba, mga kapatid, napakagaling maghanap ng kamalian. Naghahanap po sila palagi ng sila din naman po, ikinadadamdam ng kanilang mga puso. Hindi po kasi yun ang sinasabi po ng Word of God na dapat po na maging kaisipan po natin, maging takbo ng puso natin, maging takbo ng isip natin. Kundi malinaw na malinaw po mula sa mga talatang ito na yung true, yung just, yung honest, yung pure, yung lovely, lovely, yung mga magandang tignan, kaaya-ayang tignan, mga kapatid. Yun ang dapat nating nakikita. Hindi po ako naniniwala na sa isang tao wala kang makikitang mabuting bagay. Meron at meron kang mapupulot sa kanya. Meron at meron kang ma-appreciate sa kanya. But it takes, mga kapatid, circumspect mind para makita natin ito. It takes a wise person who will not just look in one aspect but look at its totality. By the grace and by the mercies of God din naman na tinanggap natin, mga minamahal, makikita nating ma-appreciate ang isang tao. Makikita nating matutulungan natin itong mga taong ito. Why? Because we can see the potential in them. We can see that they could be used of the Lord, mga kapatid, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako dahil may mga taong ginamit ang Diyos sa buhay ko po na ako po ay turuan, mga kapatid, at itama. Malaking bagay po yung mga bagay na yan. At napakaganda po nitong atin pong mga pinag-uusapan, mga kapatid, sapagkat ito po ang nais ko pong ihatidin ngayong hapon. Hindi po masyadong matagal po ang devotion na ito, 2 talata lang din po ito. Pero pansinin niyo, mga kapatid, kung ang puso natin ay nilalaman nito yung mga bagay na sinasabi ni Paul na true, honest, yung mga just, yung mga pure, yung mga lovely, yung good report, yung virtue at yung praise, mga kapatid, kung yun ang nasa puso natin palagi, ito po naman ang kasunod na talata. Kung kahapon, merong kasunod ang talata na verse 6 na verse number 7, nakita natin na kapag dinala natin sa Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos ang makakamtan natin at ang puso natin at ang isip natin ay naka-fixed, talagang tayo po ay hindi magagalaw, hindi po tayo mauuga, hindi po tayo mawawala sa ating pong pagtuon sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong gabi naman na po ito pong ating pong titignan. Sa verse number 9, ang sabi ng Bible, kapag ka itong mga bagay na ito nasa puso natin, kapag ang mga bagay na ito ay yung atin pong palaging iniisip, ito yung atin pong tinitignan, hinahanap, ipinapanalangin, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia ay those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do. Sabi ni Pablo, yung mga bagay na ito na nakita ninyo, natutunan ninyo, na tinanggap ninyo, narinig ninyo, mga kapatid, at nakita nyo sa akin. Nakita natin yung patutuo ni Apostol Pablo. Makikita natin dito na talagang si Paul, sinasabi niya, you have seen my life, you have seen my manner of life, you have seen my conversation, you have seen what and how I behave before you, mga minamahal. Pero tingnan niyo po ang sabi niya dun sa lundo ng talata, and the God of peace shall be with you. Mga minamahal, it's not just enough for us to have the peace of God. Let us also know the God of that peace. Sana po makita natin yung pinaka-person na pinagmumulan ng kapayapaan sa atin pong mga puso. And when you talk of the person, mga kapatid, maiisip po natin, makukonsider po natin, hindi lang po yung pong person ang atin pong makikilalay. Makikita natin yung kanyang presence. Amen? Na nandoon po yung presensya ng Panginoon. Nandoon po yung presence ng Diyos sa buhay nating mga mananampalataya. And if you come to think of it,
When God is with you, no matter how difficult the things are going around you, no matter how parang messed up ang mga bagay na nasa paligid mo, no matter how parang nakakalito, nakakagulo, hindi mo na alam kung anong gagawin, nandoon yung God of peace na nasa iyo. It's great to know na ang God of peace na ito ay nagbibigay ng eternal peace. Ano po? Internal peace. Mga kapatid, may kapayapaan tayo sa ating affections, sa ating emotions, sa atin pong karakter, sa atin pong whole being, mga kapatid, sapagkat alam po natin, sapat ang kapayapaan na ito ng Diyos. At hindi lang yung internal peace ang atin pong makakamtan, meron din po tayong external peace. We can have peace with all men, mga kapatid. Nasaan sinasabi ni Pablo in Romans chapter number 12, as much as it lieth in you, live peaceably with all men. Mga kapatid, nagagawa po nating nakipamuhay, makisama, mga kapatid, nang hindi tayo nakikisama, makisama nang tayo po ay merong kapayapaan sa bawat isa. At yan po ay napakahalaga. You know what, mga kapatid, napakagulo na ng sanlibutan, napakagulo na ng ating paligid. Ang gulo, mga kapatid, at salamat may kapayapaan tayo sa Panginoon. Amen? Hindi lang sa mundong ito, kundi maging hanggang sa walang hanggan. Mga kapatid, kapag tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo, He is not just gonna promise us internal peace or external peace, but there is what we know as eternal peace. Kapayapaan magpa sa kailanman, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sapagkat ang isang taong tumanggap na kay Jesus Christ, may kapayapaan siya na meron siyang tagapagligtas. Kaibigan, to all my classmates, to all my friends, to all my colleagues, to everyone who is listening this afternoon, please, buksan ninyo ang puso ninyo kay Jesus Christ. He is the Prince of Peace. Kaya kapag tinanggap natin ang Panginoon, unti-unting iniaayos ng Diyos ang ating buhay, hindi man karaka-raka, but we are going through the process na kung saan we are truly going on and accepting and you know what, proving what is that good, acceptable, and perfect will of God. Mga kapatid, hindi man natin nakikita, hindi man natin nauunawaan ang lahat ng bagay, subalit may kapayapaan sapagkat ang Diyos ng kapayapaan ay nasa sa atin. Sa bawat isang mga Kristiyanong namamalakaya, nagbabahagi po ng salita ng Diyos, bakit masaya sila? May mga times na pinagdadabugan ka ng mga tao, pinagsasarhan ka ng pinto, pinapahabol ka kung saan-saan, mga kapatid, pinapahirapan ka, dinudusta ka, pinapahiya ka, pero bakit ang Kristiyano meron pa rin katuwaan, may kagalakan, may kapayapaan po sapagkat ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa Kanya. I would remember how Jesus Christ had already, mga kapatid, have given the greatest comfort to giving that wonderful commission to all of us in Matthew chapter number 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, sabi ni Jesus Christ, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga kapatid, kahit na sinabi ng Panginoon Jesucristo, behold, I am sending you forth as lambs among, among sheep, among wolves. Mga kapatid, harap tayo sa mahirap, maraming mga kaaway, nandyan pa ang dyablo, nandyan pa ang demonyo, nandyan pa ang mga kaaway, mga kapatid ng Panginoon. Pero, mga minamahal, sa isang taong may Kristo sa kanyang puso, may kapayapaan siya. Amen? And the God of peace shall be with you. Sa hapon na ito, mga kapatid, bakit walang kapayapaan sa atin? Bakit parang hindi nagre-rest sa atin ang God of peace na yan? Well, probably, mga kapatid, it's because of what you are thinking. Because what you have been feeding in your minds. Because of the things that you have been doing. Instead of obeying Him, alam niyo, mga kapatid, kapag meron po tayo, ang iniisip natin yung true, just, pure, honest, lovely, good report. Pag meron tayong virtue, kapag meron tayong praise, mga kapatid, this would lead us also to obey the Lord and His will. Amen? Lulundo po ito sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Lulundo po ito, mga kapatid, na susundin po natin ang mga commands ng Panginoon. Bakit? True. Di ba? Just, honest, pure. Mga kapatid, lovely, good report. Mga kapatid, may virtue, mayroong praise. Mga minamahal, hindi ba yan po'y pagsunod po sa kalooban ng Panginoon? So mga kapatid, itong dalawang talatang ito, again,
For me, Philippians chapter number 4, this chapter mga kapatid has been truly such a great blessing in my life. And I know it will be also for you. Meditate on these things. And I want you to understand mga kapatid, hindi tayo matatapos sa paghukay ng malalim, ng lalong marami pang pagpapala mula po sa salita ng Diyos. Hindi po bago ang mga bagay na ito. Naroroon na po ito sa salita ng Panginoon. Perhaps siguro may mga times lang nakakalimutan natin. Perhaps siguro masyado tayong na-overwhelm ng maraming bagay sa buhay natin, nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos. Why don't we go back again to the basic of God's Word? Ano po? At ikaw bilang Kristiyano, kung naranasan mo na, Pastor, ba't ganito? Parang ang bigat-bigat ng nararamdaman ko, ang bigat-bigat ng puso ko, ang bigat-bigat, ang hirap pong magpatuloy. You know why? Mali ang nilalaman ng puso mo. Try. Napunan mo ng puso mo ng mga bagay na itong sinasabi ni Apostol Pablo, and tell me, kapatid, if your heart is still heavy. Tell me if it's still difficult to follow and obey the Lord and His will. Mga kapatid, hindi. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya po dito, those things which ye have heard, which we have learned, which you have received, which you have learned in me, which you have seen in me, sabi niya, gawin ninyo. Do it. Alright? Hindi magiging mahirap sa mga Kristiyanong itong gawin, mga kapatid, ang tamang mga bagay sapagkat tama ang inilagay nila sa kanilang mga puso at kaisipan. Ngayong hapon na ito, kapatid, I hope and I pray tulungan tayong lahat ng Panginoon. With the grace of God, with the help of the Holy Spirit, with His rebuke, and His continuous, mga kapatid, na pagkilos sa buhay natin, I know that God is more than powerful and is more than willing to replace what is in your heart with what is good, what is the just, what is pure, what is honest, what is good, what is lovely, what is of good report, mga kapatid, what is of any virtue, and what is of any praise. God can fill that up. God can fill that heart if you would ask Him. Alam niyo mga kapatid, napakasarap at napakabuti ng Panginoon. And may we also not just claim the peace of God, but may we walk side by side. May we walk in the very presence and the very person of the God of peace. Mga kapatid, ngayong hapon po na ito, nakilala natin this past 2 days, the peace of God and the God of that peace. I hope and I pray, mga kapatid, it has been already reinforced in our hearts and to our minds na hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Diyos ng kapayapaan at Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, we thank you for your precious word. Salamat, dakilang Ama, sapagkat it is indeed, Lord, a blessing to study your word. Salamat, Lord, sa mga rebuke, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa pagpapaalala. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo ng iyong salita, Panginoon, sa amin. How I pray, dear God, that there will be people who would testify one day that learning these wonderful verses, Lord, would really all redound and would all be to the glory and honor of our Lord and our Savior Jesus Christ. Lord God, salamat po. Holy Spirit, help us. And Heavenly Father, patuloy niyo po kaming tulungan at turuan. Maraming salamat for all of these things. Thank you because you are not just giving us the peace magmumula sa iyo, but because you are the God of peace who walks with us every step of the way. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa Panginoon, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Thank you so much sa ating pong mga nakasama ngayong hapon. And right away, mga minamahal, we will spend the time remaining sa atin pong panalangin. Purihin ang Panginoon because we have a lot of praises. Ngayong hapon po na ito, nagpupuri po tayo sa Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos. Siya po ay gumagawa sa maraming bagay at nagpapagaling, tumutugon sa maraming panalangin, mga kapatid, mga minamahal, at nakikita po natin patuloy ang favor ng Panginoon na binibigay niya po sa atin. Okay? So ngayong hapon po na ito, why don't you join me as we have a word of prayer? Manalangin po tayo.
Dakilang Diyos, Amang Banal, we thank you, Lord, once again this evening, this afternoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na presence, Lord, na iyong pangunguna po sa amin. Panginoon, nagpupuri po kami, Lord, sa iyo at nais po, Panginoon, dalhin ang mga panalangin na ito po sa iyong presensya, Panginoon. Thank you so much, dear loving God, for continuously blessing us. Salamat, Panginoon, sa bawat opportunity ng buhay, ng kalakasan. Panginoon, sa hapon po na ito, nagpupuri po kami sa iyo sa pagtugon mo po sa mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. I pray, dear loving God, Lord, papuri po sa iyo sa kagalingang pinagkaloob mo kay Ma'am Adele sa kanya pong migraine. I pray, dear God, Lord, na patuloy mo siyang bigyan ng ibayo pang kalakasan. Lord, we also continue to praise you for the successful delivery of the child ni Grace Culiera, Panginoon. Patuloy mo siyang pagalingin, Lord, from sa kanya pong naging cesarean section ng pagluluwal ng kanilang anak, Panginoon. Lord, nagpupuri din po ako sa iyo at nagpapasalamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy ang biyaya mo, Panginoon, sa mga kapatid namin po na nagse-celebrate ng panibagong taon ng blessing ng iyong buhay. Sa amin pong Preacher Jabez Orara, Panginoon, maraming salamat. Kay Joshua Lacandula, Panginoon, maraming salamat po sa blessing niyo sa kanyang buhay. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat din, dakilang Diyos, sapagkat ang iyong biyaya, Panginoon, sa mga pinagaling mo mula sa lagnat, mula po doon sa mga mataas po ang blood pressure, nag-normalize na, Panginoon, doon po sa mga may mataas na cholesterol, doon po, Panginoon, sa mga patuloy, Lord, na mataas na blood sugar, Panginoon, salamat at pinagagaling mo at binibigyan mo, Lord, ng normal na maayos na pangangatawan, Panginoon. Lord, nagpupuri din po kami, Panginoon, sa iyo sa patuloy na blessing mo para po kina Ma'am Erlene, Panginoon, kay Ma'am Eileen at kay Jai, na patuloy, Lord, nagbibigay ka ng favor sa iyo, mga faithful na mga anak. Salamat, dakilang Diyos, at patuloy mo pong bigyan sila ng wisdom at pagpalain pa po sila ng lubos, Panginoon. Lord, patuloy ko rin pong pinagbibigay ng papuri po sa iyo sapagkat tunay, Panginoon, blessing po na makita namin, Lord, ng property po sa silangan ng MIBC, Lord, ay tunay, Panginoon, nalalagay na po, Lord, sa kaayusan at salamat po sa wisdom na binibigay mo kay Pastor Mike at sa buong family, Panginoon, at sa mga brethren. Panginoon, maraming salamat po. We also rejoice, Lord, sa MIBC Monterrey, sapagkat yung pong water services, Panginoon, na tunay matagal po naming inihiling at pinapanalangin, ay inyo nang tinugon, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat din po sa bawat pagpapalang pinagkakaloob mo sa iyong mga anak, Lord, sa bawat opportunity, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa bawat pagkain, inumin na pinoprovide mo sa aming tahanan, sa aming mga hapag. Salamat, Lord, na meron kaming masisilungan. Salamat, Lord, na patuloy meron kaming isinusuot, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sapagkat all these basic things, Panginoon, ay tunay na karapat-dapat po namin ipagpasalamat sa bawat araw, sa bawat sandali, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapagaling mo at pagpapalakas sa mga nagkaroon po ng karamdaman, dear God, at patuloy mong pinagagaling, Panginoon. Salamat din po sa mga nakalabas na ng hospital, Panginoon, mula po sa banig ng karamdaman. Maging, Lord, panalangin po namin para kay Preacher Henry, ang iba yung kalakasan, Panginoon. Lord, inilapit ko rin po sa iyo si Brother Chito ng Living Water, Panginoon. Pagalingin mo siya, dakilang Diyos, as the Bishop, Panginoon, as continuously, Lord, pray for him, Panginoon. Lord, dalangin ko pong patuloy, Lord, ngayong hapon, ang comfort nyo rin po sa mga kapatid po namin, that once again, ang mga families na ito, Lord, ang Corios, ang Angeles, Panginoon, ganun din po ang De La Cruz, ang Ozawa family, ang Gamayo family, Panginoon, ganun din po, Lord, ang Bernardino family, Lord, ganun din po ang Butay family, ang Hara family, ganun din po, dakilang Diyos, inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang Widwidan family, Lord, at maging ang Quezada family, ganun din po, dakilang Diyos, ang Brasileño family, Panginoon, ang Laos family, Lord, ganun din po, dakilang Diyos, ang Salcedo family, Panginoon, and all of their loved ones, dakilang Diyos, Lord, patuloy mo pong bigyan, Panginoong Diyos, ng comfort at ng iyong patuloy, Lord,
na sweet embrace, Panginoon, lalo na po sa panahon na ito. Panginoon, nilalapit po rin namin sa iyo ang mga kapatiran na may mga kahilingan, Lord, para po sa kanilang mga karamdaman. Patuloy po namin isinasama sa prayer ang Ma'am Rina La Rosa, Panginoon. Patuloy na pagalingin at palakasin po siya. Salamat dakilang Diyos sapagkat ayon din po, Panginoon, sa patotoo ng kanyang husband na si Pastor Jerry ay nagkakaroon po ng magandang improvement, Panginoon. Lord, papuri po namin, Panginoon, sa iyo. Please, Lord, patuloy mong palakasin at pagalingin ng Ma'am Rina. Lord, nilapit ko rin po patuloy ang Preacher Mendring Edilion, Panginoon, ang kanyang prostate. Ganon din po, Lord, ang kanyang overall na kalakasan. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo patuloy na pagpapagaling mo at patuloy, Lord, na pagpapalakas mo kay Nanay Lily Fernandez, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa matagumpay na naging operation niya, Panginoon, lately. And Lord, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at kalusugan. Inilalapit ko na rin, Panginoon, ang kapatid ng Ma'am Kay na si Ate Lynette. Panginoon, salamat po sa patuloy na biyaya mo sa kanyang buhay, pagpapalakas, pagpapagaling. Salamat dakilang Diyos also sa provision. Salamat sa kanyang family, Panginoon. Nagpapasalamat po kami dakilang Diyos at nagre-rejoice also with them. Panginoon, inilalapit ko pong patuloy sa iyo, Lord, ang mga kapatid po namin na humihingi po ng panalangin, comfort po also para sa Pansakala family, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, nawa po pagalingin mo po at palakasin si Kyle Lawrence, Panginoon, ang batang ito. Nawa po ay patuloy na maging maayos at maganda na po ang kanyang kalusugan. Panginoon, ganun din po ang mother po ni Sister Daisy Felipe, Panginoon, para sa kalakasan at maging sa kanya din pong kalusugan. Panginoon, bigyan niyo po ng wisdom si Sister Jen Millones para po sa kanyang examination, para sa kanyang work. Inilalapit din po namin, Panginoon, sa iyo this afternoon, isang 2-year-old, Panginoon, si Brian Kana, Panginoon, Lord, na nawa dakilang Diyos, bigyan mo po ng favor at nawa, Panginoon, patuloy mo pong bigyan, Lord, ng kagalingan ng kanyang lupang katawan. Please, O loving God, create also a miracle in the life of this child. And I pray, O Lord, na ang kanyang mga magulang ay patuloy na manghawakan po sa inyo. Palakasin mo rin sila, Panginoon. Inilalapit ko rin, Panginoon, ang nanay ni Mercalesha. Patuloy na kalakasan at kalusugan, Panginoon, ipagkaloob mo rin po, Panginoon, sa kanya. Lord, ganun din po si Precious Bergonia, Panginoon. Dalangin po namin yung maging maganda na po ang kanyang blood profile, Panginoon, upang makapagpatuloy na po siya, Lord, sa kanyang treatment. Ganun din, Panginoon, ang provision na wadakilang Diyos ay ipagkaloob mo po, Panginoon, sa kanya, sa kanyang buong family. Panginoon, inilapit din po namin sa iyo ang kahilingan po ni Ma'am Pauline Vargas para po sa kanyang exam. Patungkol din po ito marahil, Lord, sa kanyang work sa lugar po ng Japan. Panginoon, bigyan mo po siya ng wisdom at peace, Panginoon, sa kanyang puso at wisdom, Panginoon, sa bawat araw, dakilang Diyos, na makita po niya ang kalooban mo, Panginoon, ay nangyayari sa kanyang buhay. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo, Lord, ang quarantine na nagsisimula na po para kay Preacher June Chapno upang siya po, Lord, ay muling makabalik sa kanyang work, Panginoon. I pray, dear God, na maging maayos po ang quarantine period na ito at wala pong maging anumang aberya. Kung kalooban mo, Panginoon, na siya po ay makabalik sa work at sa barko, Panginoon, Lord, ingatan mo po siya at gamitin mo po ang kanyang buhay, Panginoon, sa lugar na iyon. Lord, ganun din po si Errol Alday, Panginoon, ang healing po ng kanyang family ay kanya pong inilalapit, Panginoon, sa iyo, Lord. Please, abutin mo po, Panginoon, ng kanyang prayers. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay mo, Lord, ng provision, Panginoon, sa aming mga kapatid na sina Mel Miguel, sina Ma'am Alma Sol Cadena, Lord, sa kagalingan, kalakasan, si Dexter Escobar, Panginoon, palingin sa kanyang kalusugan, si Girly Antiporda, Panginoon, at ang kanyang family, Lord. Dalangin ko po na ang kanyang mother ay nawa, Panginoon, maayos na po ang kalagayan. Ganon din po, dakilang Diyos, ang amin pong Bishop Fernando de Vega, Panginoon, ang sakit ng kanyang ulo, Lord, maging sa back pain, Panginoon, nawa po, tulungan mo pong magamit po si Doc Bob upang siya po ay ma-therapy at nawa, Panginoon, makatulong sa kanyang overall na kalakasan. Lord, inilalapit ko rin po, Panginoon, sa iyo ang patuloy na pagpapala mo at pagpapagaling kay Pastor Alex Celeste. Panginoon, ganun din po. Dalangin ko rin po, dakilang Diyos, si Jazaria Caria, Panginoon, na may nephrotic syndrome problem, Panginoon. Lord, please, pagalingin mo po itong batang ito, Panginoon. And Lord, inilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, patuloy
ang amin pong mga senior sa church, Panginoon, Lord, ang bawat isa, nawa po ipalakasin mo, Lord. Ilayo mo po sila sa anumang karamdaman at bigyan mo po sila, Lord, ng biyaya. Panginoon, nagpupuri din po kami, Lord, this afternoon. May praises po kami as being given by Sister Daisy Felipe, Panginoon, sapagkat nagiging maayos na po ang kanyang arm, Panginoon, yung kanyang braso, nawawala na po yung numbness at nagkakaroon na po ito, Panginoon, ng kagalingan. Praise God, Lord. Thank you so much. Salamat din, Panginoon, sa mga nakatapos na po ng second dose ng kanilang vaccination, Panginoon. Kasama na po dyan sina Sister Liza Kalaykay, Panginoon Diyos, na amin pong pinagpapasalamat sa iyo, maging ang marami pang mga kapatiran. Lord, ganun din po, dalangin po namin, Panginoon, ang Pastor Brigido Tica, Panginoon. Please, bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng kalusugan, ng buhay, Panginoon, upang patuloy na makapaglingkod, Panginoon, sa iyo, makapagpatotoo ng iyong kabutihan, ng katapatan mo, dakila Diyos. Salamat po. Ganun din, Lord, patuloy kay Pastor Brigido Tica. Palakasin mo siya, Panginoon. Ganun din po, Lord, ang protection para po sa family ni Ma'am Merally Angeles, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyo, dakilang Diyos. Nawa po patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga kapatid na ito at ang mga kaibigan namin na ito. Protection mo rin, Panginoon, para po kina Kuya Jojo at Presi. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga kapitbahay. Lord, pagalingin mo po ang bawat isa, maging ang Olaye family, Panginoon. Yun pong iba pang mga families at tahanan, dakilang Diyos, Lord, please pagalingin mo po sila, Panginoon. Inilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon Diyos, si Ma'am Clara Tapukar, Panginoon, na patuloy, Lord, na bigyan mo po siya ng kalakasan, ng kagalingan, ng patuloy na biyaya, kagalakan sa kanyang puso, kapayapaan, Panginoon, sa kanyang kaisipan. Salamat din, Panginoon, maging kay Brother Arman, Panginoon, na isa ko pang classmate, ang kanyang father, nawa, Panginoon, ay pagkalooban mo ng job, na kung saan, Panginoon, ay meron pong maayos also na safety, at iingatan mo siya, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin po sa iyong patuloy na pagpapagaling mo kay Maria Cristina Apostol, Panginoon, Lord, sa kanyang naging operation. Nawa, Panginoon, by now, siya po ay nasa maayos na kalagayan at lalong malakas, Panginoon, at nakakagawa na, Lord, ng kanyang mga gawain. Ganon din, Lord, si Mary Hyacinth Nato, Panginoon, na kanyang husband. Lord, dalangin ko po ang healing niyo po para po sa kanya. Dakilang Diyos, inilalapit ko rin po sa iyo ang patuloy na kalakasan mo, dakilang Diyos, sa aming pong preacher Pete Magat, Panginoon, sa enlargement ng kanyang heart. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagpapalakas. Ganon din, Panginoon, patuloy na biyaya mo po kay Pastor Ferdy Marasigan, Panginoon. Please, Lord, heal him sa kanyang naging head injury. Lord, dalangin ko po, anuman, Panginoon, yung nagkaroon ng bleeding sa kanyang ulo, Panginoon, sa kanyang head. Lord, I pray, ito po nawa, Panginoon, ay maiayos. Nawa, dakilang Diyos, ay makapanumbalik ang kanyang memory at ang lahat, Panginoon, maging maayos po, Panginoon, sa kanya. Lord, dalangin ko rin pong patuloy ang biyaya mo, dakilang Diyos, maging po ka sa mother, sa parents ni Nina Soledad, Panginoon. Dalangin ko po naway maging maayos po ang result ng kanilang mga swab test. Ganon din po, Panginoon, ang lab results, patuloy na praises para po kay Ninang Fecarpio, sapagkat nagiging maayos po, Panginoon, ang resulta, Panginoon, ng kanyang mga laboratory exams. Lord, nilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid naming magte-take pa ng board exam, si Sister Shalini, Panginoon, i-bless niyo po ang kanyang puso, i-guide mo siya, Panginoon, prepare mo po siya, i-grant mo po, Panginoon, ang kanyang heart's desire. Ganon din po si Sister Cyril, and pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Brother Alan Andrew Keike, Panginoon, sa pagkuha niya po ng medical, ng medicine proper, Panginoon, or study of medicine. I-bless mo po, Panginoon, siya. Ganon din po ang graduation po ni Dr. Nalito, ni Brother Nalito, Panginoon, na isang araw, Panginoon, ay gawin mong isang ganap na doktor, Panginoon, at manggagamot. Dalangin ko rin, Panginoon, ang papuri po para sa mga kapatid ko, maging sina Sister Jane, sa kanyang naging maayos, Lord, na first dose of the vaccine, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy ko rin pong nilalapit, Lord, sa iyo, ang mga loved ones po ng iba pang mga kapatiran, maging ang Nanay Deleng at Tatay Eddie at ang Nanay Tessie, sa Heart's Desire po at Prayer ni Ma'am Jeng Orara. Ganon din po ang Ninang Malu Pacheco, Panginoon, ang kanyang kalakasan at kalusugan. Ang kalakasan at kalusugan po para kay Ma'am Baby at sa kanyang mga buong family, Panginoon. Patuloy mo silang biyayaan, dakilang Diyos. Prayer din namin, Panginoon, para po kay Joanne Lescano Pantinople, Panginoon, provision at healing para din po sa chemotherapy, Lord, na kinakailangan niyang
pagdaanan, Panginoon, at nawa, Panginoon Diyos, provision nyo rin po, Panginoon, para sa kanila. Lord, inilalapit ko rin po, Panginoon, ang safety po ng nalalapit pong pag-uwi ni Ate Percy dito po sa Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, sa pagkipag-usap po namin sa ilan po ng mga leaders po namin sa Marikina, Panginoon, nawa po ay magkaroon po ng favor, Panginoon, upang sa Ate Percy po ay magkaroon ng quarantine dito na po sa Marikina. Panginoon, ganoon din po ang patuloy na safety at physical at spiritual strength at blessing niyo po sa buong Zapata family. Panginoon, nilalapit ko rin po ang scheduled na CT scan ng mother po ni Sister Daisy tomorrow, na isa nawa, Panginoon, maging maganda po ang resulta. Lord, inilalapit po namin sa iyong patuloy ang continuous recovery para po kay Nanay Lily Fernandez, Panginoon. Lord, dalangin po namin patuloy na bigyan mo po siya ng kalakasan at ng kalusugan. Lord, maraming salamat po. Lord, sa oras po na ito, nais ko pong ilapit sa inyo, Lord, ang mga members po ng MIBC, Panginoon. Meron po ako marahil, Lord, na makakalimutan o hindi po mababanggit, Panginoon, pero alam niyo po na nasa puso po silang lahat. Ilapit po namin sa iyo, Panginoon, ang Lumangyaw family, Orara family, Panginoon, ang Chua family, O God, ganun din po ang Corios family, ang Idilion family, Panginoon, ang Gesmundo families, O God, ganun din po ang Magat family, ang Marine family, Panginoon, ang Nicolas family, O God, at ang Mateo family, ganun din po, dakilang Diyos, ang Orhino family, Panginoon, ang Pascual family, Panginoon, ganun din po, Lord, ang Esguera family, dakilang Diyos, isinasama ko na po, Panginoon, ganun din po, Panginoon Diyos, ang mga families pa, dakilang Diyos, ng Pangilinan, Panginoon, Lord, ang bawat isa, nawa po'y pagpapalain mo, dakilang Diyos, ang Shapno families, O God, ang clan, Panginoon, patuloy mo pong i-bless, ang Trinidad family, Panginoon, ang Viernes family, dakilang Diyos, ganon din po ang Esbieto family, Panginoon. Inilalapit ko po, Lord, ang Agudon family, ang Alayon at family, Panginoon, ang Alig family, Lord. Ganon din ang Andres family, Panginoon, ang Angeles family, dakilang Diyos. Ganon din po, dakilang Diyos, ang Antonio family. Ganon din po ang Arandia family, Panginoon, ang Asas family, Asidilio family, Panginoon, Baguno family, O God, Campania family, Panginoon, Lord, Regina family, Panginoon Diyos, ang Bue family, Panginoon, ang Bugarin families, O God, ganoon din po ang Capistrano family, Panginoon, ang Cardenas family, Lord, ang Carpio families, O God, ang Castillo family, Panginoon, ang Kayanan family, Cerezo family, Clemente family, Comanda family, Corios families, O God, ang Crame families, Panginoon, ang Cruz family, ang Jocampo family, ang De Guzman families, O God, ganun din po, Lord, ang De La Cruz families, dear Lord, patuloy mo pong i-bless po ang bawat isa sa kanila, ang De La Paz family, O God, Dominguez, Igaw family, Enriquez family, Escobar family, Lord, Estanislao family, Panginoon, ang Ibilia family, O God, ang Federnales family, Fernando family, Gloriani family, ang Hernandez family, Panginoon, ang Hopkins, at ganun din, Panginoon, ang Salvacion, Nanay Salvacion Gonzales, Panginoon, Nanay Salvacion, Panginoon, also at ang kanyang family, dakilang Diyos, patuloy po, Vargas family, Panginoon, ang Jacinto family, Lord, ang Lemazares family, ang Lopez family, Mabiog, Malyari, Mendrando family, Panginoon, Mercalesha family, Lord, ang Millones family, ang Montiano family, Panginoon, or ganun din po ang Pacheco family, Montesino family, Panginoon, ang Palye family, Panginoon, Pasiona family, O God, ang Kekep family, Panginoon Diyos, at ganun din po ang Ramos family, ang Realizan, Redondo family, Reli family, Panginoon, ang Rivas, Rosales, Panginoon, ganun din po Maximo family, Lord, Salazar family, Santos family, O God, and families and clan. Ganun din po ang Saren family, ang Shapno families, O God, ang Solabo family, Sumugat family, Panginoon, Orquiola family, Lord. Ganun din po ang Verona family, Villamil family, Lord, Binluan, Panginoon, ang Zapata family. Ganun din po ang Bonzo family, Lord, ang Orara family, Lord, ang Armstrong family, Ryder family, Panginoon, ang Nicolaas family, O God, ang Manukat family, Lord. Ganun din po ang mga Bible studies, Lord, sa lugar po ng Bagong Silang, ang mga Bible studies, O God, sa iba't ibang mga dapo, Panginoon, sa Sumulong. Ganun din po, dakilang Diyos, sa marami pang lugar, inilalapit po namin sa iyo ang Kaliguran family, O God, ang Formelosa family, Lord. Ganun din po, dakilang Diyos,
ang Pacheco family, O God, ang Chua family, Lord, sa lahat ng mga kapatiran, O loving Father, inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, maging ang buong family po ng ang MIBC Dakilang Diyos, Lord. Please, ganun din po ang Tobera family, ang Santos Gloriani family, Lord, Rivera family, O God, ang Gutierrez family, Panginoon. Please, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Lord, kulang po ang mga oras na amin pong igugugol, Panginoon, in prayer. And if we can only, Lord, please make us and help us to have a very healthy prayer life. Panginoon, nawa po ang bawat isa, nawa Dakilang Diyos ay tunay pong maging indwelt, Panginoon, sa salita at maging truly dedicated, Panginoon, sa panalangin, Dakilang Diyos. How I pray, dear loving God, for all the pastors, all the preachers, all the missionaries, Panginoon, the workers and teachers of the church. Panginoon, maraming salamat. Inilalapit ko rin po, Panginoon, ang Avestruz, ang Monsale family, O God, sa lahat po ng mga members, Panginoon, ng amin pong church, O Lord. Dito po, Panginoon, sa ibayong dagat, Dakilang Diyos, and there might be mga families, Lord, na nakakalimutan po namin o marahil hindi ko po nabanggit, Lord. Lalo na po, Dakilang Diyos, nilalapit ko po ang Orara family, Panginoon, ang amin pong Fernando Di Vega and family, Lord, ang aming bishop, Dakilang Diyos, ang mga kapasturan, Panginoon, ay nilalapit po namin, Lord, sa iyo ang bawat isa. Lord, maraming salamat po. Papuri po namin, Dakilang Diyos, sa bawat isa, Dakilang Diyos. And how I pray, dear loving God, patuloy mo kaming pagsama-samahin in prayers. Sama na po, Panginoon, ang aming mga loved ones, both here and abroad. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagpapala at favor mo, Lord, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, maging sa ministry po ng Of Word of Prayer, ng MIBC for Kids, ng amin pong mga ministry sa music, Panginoon, sa choir, sa praise team, Lord, ang mga brethren, Lord, who are in charge sa amin pong online worship service. Ganun din po, Panginoon, ang mga preachers, ang mga patuloy, Lord, na pagsuporta ng bawat isa, ang mga young men, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God. Thank you so much, Lord, for the many things, maraming bagay na pinagkakalob mo sa amin. Patuloy na papurit pagpapasalamat po namin. We also thank you, Lord, sa hardin ng panalangin, sa feasting on the divine verses, Lord, sa Hope Goes On, sa iba't iba pa pong mga online na Bible study, Panginoon, sa mga worship services, O God, Sundays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Lord, every day, O God, maraming salamat, Panginoon. And even, Lord, sa pagkakataon na ito, nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti mo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, ang katapatan mo sa amin na hindi nagmamaliw. I also thank you, dear loving God, sa akin pong mga magulang, sina mama, si nanay at tatay, Lord. Maraming salamat po, Dakilang Diyos, at sa akin pong buong sambahayan. Ang Ma'am Jack, Panginoon, ganun din po, Dakilang Diyos, si Isaac, si David, Lord, maraming salamat. Lord, nagpapasalamat po ako for all the brethren, Panginoon. I hope and I pray, dear God, patuloy mo pong i-bless, Lord, ang bawat isa. Inilalapit ko rin po ang Lano family, ang Viernes family, Panginoon. Lord, maraming salamat, Dakilang Diyos. There will be a lot more na mga families, Lord, inside the church, Lord. Na alam ko po, Panginoon, marami pang mga churches. Ganun din po ang Rosales family, Dakilang Diyos. Inilalapit ko po, Panginoon, sa iyo. Patuloy mong pagpapalain, Lord, ang bawat isa. And help me, Lord, recall all of the brethren. I hope and I pray, dear God, Lord, nawa po, Panginoon, patuloy mo pong ibigay din ang kanilang mga heart's desire, ang kanilang mga prayer requests. Patuloy mong pagbuklo din ng bawat family, Panginoon. And Lord, help us to establish a household of faith. Panginoon, nilapit po namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Kasama na po, Lord, ang aming po mga kapatiran, ang bawat individual, Panginoon. Lord, inilalapit po namin, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at panahon na ito. Muli po, Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo, Lord. Itinataas po sa iyo, Panginoon. Dala po ng aming mga puso ang papurit pasasalamat, ang pagluwalhati, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo.
Maraming salamat po, Holy Spirit, for guiding us, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming mga panalangin. Ganon din po, Panginoon, sa mga gawain, Lord, everyday. Maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, sa panahon na ito. Binibigay po namin, Panginoon, lahat ng papurit pa sa salamat. All glory belongs to you, Lord God and Lord Jesus Christ. Thank you so much. Maraming salamat po sa kabuuan, sa church, at sa lahat ng bagay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Truly, it is indeed a wonderful blessing na tayo po ay magkasama-sama ngayong hapon po na ito. And muli po, ang prayers po natin, manatili po tayong safe, ligtas. Please, wag po tayong pakakampante. Mag-wear po tayo ng face mask when we are going outside. Frequently wash your hands, mga kapatid. Change your clothes. Take a bath when you come from outside, going home, mga kapatid, reaching upon your house. Tayo po ay ingatan po natin ang atin po mga mahal sa buhay. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa, and how I pray that God will continue to give us the mercies and the grace until tomorrow also, mga kapatid, once again, that we may also have our of word and of prayer ministry. Please watch and follow our Feasting on the Divine Verses. Let's all be blessed once again by the Word of God. Pray also for Bishop De Vega. Pray for everyone else. God bless you, mga kapatid. Have a blessed evening. To God be the glory.